Mga Mars, gusto niyo ba ng isang idea o recipe na pwede nating ihanda ngayong nalalapit ang holiday season? Meron ako tuturo sa inyo mga Mars at gamit ang eggshell na ito ay makakagawa tayo ng isang dessert na recipe na tiyak na magugustuhan nyo ito at ma-amaze talaga kayo mga Mars. Sa totoo lang naman ay madali lang ang recipe. Mag-effort na lang kayo dito sa eggshell kasi dapat iipunin nyo yung eggshell. Ako nag-ipon po ako nito mga 2 weeks akong nag-ipon kasi malakas po akong sa itlog. Kaya ang ginagawa ko, bali binubutasan ko lang ng konti yung pag nagbabati ako ng itlog. Tapos, pagkatapos kong isalin yung laman ng itlog, ginugasan ko ito ng mabuti at pinapatuyo ko po siya. Tinataob ko siya sa mga egg tray. Ganun lang muna yung gagawin nyo. Ang naging problema ko lang kasi dito is hindi maiwasan na medyo malaki yung nagiging butas ng itlog. Pero okay lang naman yun mga Mars. Maganda pa rin naman ang outcome ng ating recipe for today. Eto na nga po, ituturo ko na sa inyo sa isang kaserola. Naglagay ako ng 1 litrong tubig, isang malaking lata ng evaporated milk. Yan. Pagsasama-samahin lang muna natin yung mga sangkap. Tapos isang malaking lata rin ng condensed milk, yung 390 grams. Any brand po ay pwede nyong gamitin. Pagkatapos itong isang pack ng all-purpose cream. Kahit anong all-purpose cream, pwede nyo rin kung gamitin. At itong isang sachet ng powdered gulaman, yung plain lang po. Then, naglagay lang ako ng 1/4 teaspoon ng asin, pambalanse ng lasa. Pagkatapos nito ay haluin, then isunod ang isang tasang asukal or 1 cup of sugar. Tapos haluin na mabuti, then isalang. Ngayon, antayin lang natin itong kumulo. Ang tips ko lang po sa inyo mga Mars, habang niluluto nyo ito, dapat yung mga eggshell nyo is nakasalansan na siya sa tray. Kumbaga, pag naluto ito, ay ready na ibubuhos na natin doon sa eggshell. Makikita nyo po yung gagawin natin. Ayan. So, antay lang natin itong kumulo. Pero paminsan-minsan, hahalu-haluin nyo. At ito na nga, kapag kulo na, pwede natin itong i-rest ng at least 5 minutes. At para po mapadali ang paggagawa, isinalin ko to sa isang lagayan na pitchil na maliit. Yan, marami pong nabibili yan. I'm sure na meron po kayong mga ganyan. Yan, para po mas mapabilis ang pagsasalin natin sa bawat eggshell. Ganyan lang po. Sa ano naman paglalagay, nakadepende na sa inyo kung gusto nyong punuin, pero dapat maglagay rin kayo ng konting space kasi po mailalagay pa tayo isang ingredient. Alam niyo ba mga Mars, pwede niyo pang i-prank ito sa inyong mga bisita kung gagawin niyo itong ihanda para sa birthday or any occasion ay pwede po ito. Pwede niyo ito ipang-prank kasi ang makikita nila dito is para siyang nilagang itlog. Ganun po ang magiging outcome nito mga mare ko. Kaya kung ako sa inyo, i-try nyo itong gawin. Ang sukat na nilagay ko dito ay saktong-sakto lang talaga ang lasa. Hindi po siya napahaumay, hindi siya sobrang tamis. Ayan na nga, lalagyan lang natin ito lahat. Bali, ang ginawa ko po dito is dinoble ko yung pagluluto ko nito kasi marami akong naipon na eggshell at the same time panghanda rin po kasi ito dahil sa birthday ng aking mother. Yan po. So once na malagyan nyo na lahat at maubos na yung mixture, ayan, lalagyan nyo siya sa gitna ng sliced cheese. Nasa inyo kung gaano kalaki yung sliced cheese, kung gusto nyo po siyang pahaba or square. Nasa inyo po yun, basta kasya po siya dun sa butas ng itlog. Ganyan lang po lagyan nyo. Ngayon kasi hindi naman siya lulubog, gagamitan nyo siya ng kutsara para po mailubog nyo siya sa gitna. Mapunta talaga siya sa gitna at magmumukha talaga siyang nilagang itlog mga mare. Mabilis din po itong mag-set mga mare, kaya kapag inahon na natin sa halan or kumulo na yung mixture, rest lang natin at least 5 minutes. Tapos po isalin na natin kaagad sa ating mga eggshell kasi mabilis po itong mag-set. So ayan, nakita nyo, natapos ko na. Papatigasin lang natin yung
itlog. Ngayon kapag matigas na siya, pwede niyong ilagay sa chiller para lumamig pa. At ito na nga mga Mars, fast forward na to, kinabukasan na to, nandito na kami sa celebration ng birthday. Kaya ito na lang po yung naipakita kong video sa inyo. Ayan na nga, tignan yung mga Mars, binabalatan ng aking anak yung gelatin natin. O diba, nakita nyo, para siya talagang nilagang itlog, diba? At ang sarap talaga nito mga Mars. Ito naman po yung isa pang nagtikim ng ating ginawang recipe. O diba? Sabi ko sa inyo mga Mars, kaya ako sa inyo, i-try nyo itong gawin ngayong holiday season or even mas maganda sa mga birthday. Mag-ipon nga kayo ng eggshell kung halimbawa may mga birthday at gusto nyo itong i-try. Mag-unti-unti na kayong mag-ipon ng itlog kesa sa itapon nyo lang, di ba may pakinabang pa yung itlog na yan, di ba? Basta ang gagawin nyo lang, kapag tinanggal nyo na yung laman, hugasan nyo pong mabuti tapos itaom nyo para make sure talaga na natuyo yung mga eggshell. O ayan mga Marsa, sana po ay may naibahagi na naman ako isang recipe idea na pwede nyo pong gawin at pwede nyo pong iluto sa mga okasyon na darating. Patok din ito mga Mars, sabi ko sa inyo kapag may birthday. Kasi magugulat yung mga bisita nyo, ilalagay nyo siya sa tray kapag ihain nyo na siya sa handaan. Ipapataob nyo po siya para talaga siya magmukhang nilagang itlog. Ako kasi nilagay ko yun sa tray, tas tinaob ko. Hindi ko na nga lang talaga naipakita sa inyo kasi nabisi na talaga ang mare nyo dahil alam nyo naman ako pa nagluto ng baon namin. Kaya konti na lang yung isend ko sa inyong mga video na patunay na para talaga siyang nilahatang ito. Paano mga Mars, hanggang dito na lang muna uli ang ating video. Sana po ay may naibahagi na naman ako sa inyo isang recipe idea. Pwede rin po itong gawin ninyong pang negosyo kung gusto nyo po itong gawing negosyo. So, paano po hanggang sa susunod po ulit ating mga video. Salamat po sa panonood. Bye-bye po and God bless. Happy cooking!